Hello kapamilya, update po dito sa ating mga pipino at ito po yung ating mga pipino mga kapamilya at tingnan nyo lahat ng mga tinanim natin ay tumubo at syempre ayan na sila at malalaki na. Napakabilis po nilang mag-germinate mga kapamilya at eto na po yung ating mga pananim 5 days po nung ating mga pipino na naitanim at eto ganito na po sila kalalaki mga kapamilya at yan po itatanim na natin pagka malapit na silang magdahon ng medyo malalaki kasi itong mga pipino mabilis lang kasi itong antayin. 1 month lang po napakabilis at meron na silang mga bulaklak. Kaya ayan mga kapamilya, abangan po natin ang ating mga pipino at tinan nyo naman napaka-healthy nila at medyo may tubig-tubig pa yung mga dahon at lagi nang nag-uulan pagkahapon. Kaya ngayon medyo hindi tayo nahihirapan magdilig ng ating mga pananim. At ito naman yung ating pipino sa bote at ayan mga nakatubo na rin po yung ating mga pipino na naitanim dito sa ating mga bote at ito'y isinabit lang natin para pag lumaki sila ayan na po sila. At syempre, update din dito sa ating upo. Ito po yung ating upo na maganda yung shape ng ating upo. At syempre, tinan nyo yung naitanim natin. 10 piraso yung seeds niya mga kapamilya pero lahat tumubo at yung iba nga palabas pa lang pero yung mga iba nauna na silang lumabas at tinan nyo mga kapamilya. Napakaganda ng mga tubo ng ating mga seeds at ito'y dyan na natin palalakihin sa ating timba at maganda po ito. Marami po kasi kumamunga itong ating upo dito sa ating timba at pagka medyo lumaki-laki sila ng konti magdadagdag na tayo ng lupa dito sa ating timba at para gumanda yung kanilang mga tubo. Ayan yung ating upo mga kapamilya at tingnan nyo, ang hindi na lang natin naantay na lumabas yung ating ampalayang puti at siguro baka matagal-tagal pa yun at malalim. At ito ang ating talbos ng kamote mga kapamilya. Tingnan nyo, napaka-healthy at lagi natin kinukuhanan tong mga dahon ng ating kamote. Yung mga talbos ng ating kamote. Pero ito kasi mga konti lang yung naitanim natin at dito lang natin sa pasuyan itinanim mga kapamilya. Pero yung itinanim natin dyan, yung mga laman ng kamote na maliliit lang kasi may mga tubo na sila kaya yan yung itinanim natin at tingnan nyo napakabilis nilang mag-grow mga kapamilya. Ang ginagawa lang natin pagka nagka-cuttings tayo kinukuha natin yung mga talbos at mahaba na yung pinakasanga niya, pinuputol natin at itinutusok din natin dyan sa paso natin para maparami natin yung mga variety nitong kamote na to kasi masarap to ilagay sa mga sinigang o kaya ilaga mo lang yan talbos para sa susunod marami tayong maitatanim kaya dito sa paso natin nilagay. Kaya ayan kapamilya, marami pa rin tayong talbos at halos lagi tayong kumukuha dito ng talbos nitong ating kamote pagka magluluto tayo ng isda. Kaya ayan kapamilya, meron na naman tayong i-harvest at ito tinan nyo naman napaka-healthy ng mga talbos ng ating kamoting na itanim dito sa ating paso. O di po ba mga kapamilya, hindi po rason yung walang space at kahit sa paso lang pwede nating itanim yung mga ganyan. At yan ang ating na-harvest. Hello kapamilya, good morning po. Ayan po at maaga po tayo nagkabit ng ating mga ginagawang trellis dito sa ating garden. Nag-extend po tayo mga kapamilya ng ating trellis at syempre yung mga sitaw natin, yung melon natin, saka yung mga iba pang pananim na umaakyat medyo malalaki na kaya nag-prepare na tayo ng trellis dito sa may part na ibaba. Nag-extend tayo kasi yung nasa taas kasi medyo mataas pa at matagal-tagal pa nilang maaabot yan kaya dito sa baba naghanda ulit tayo at gumagawa tayo ng panibagong trellis nila para ready na po silang umakyat at yan ilalagay lang natin sila dyan sa may bandang ibaba at dyan sila na po yung aakyat dyan pagka nakalapit na po yung ating trellis. Yan po yung preparasyon natin doon sa ating mga pananim na mga umaakyat. Ayan po yung ating ginagawa at ito yung first part na nagawa natin dito sa unang part. Ayan, nakagawa na po tayo at yung mga ibang pananim natin mga kapamilya ilalagay po natin dyan para kahit na umulan, umaraw, ready na po sila dyan at ito naman hindi na tayo gaanong nagtitilig at nag-uulan na ngayon. Kaya yan, nire-ready na po natin yung kanilang aakyatan at
Diyan na po sila lalaki sa gilid ng ating mga trellis. At yan po yung mga naitanim po natin dito sa ating mga recycled na mga bote. At dito po natin nilalagay. Saka yung mga iba yung mga galon na hindi na pwedeng pakinabangan. Pero siyempre ginawa natin kapaki-pakinabang para magamit natin dito sa ating garden. Kasi nga yung space natin limited lang, napakaliit. Kaya ayan, nilagay na natin dito sa mga recycled galon yung mga ibang pananim natin. At syempre sa mga ibang timba naman po yung iba. Kaya ayan yung ginawa nating preparasyon mga kapamilya. At maganda po pagka umakyat na po sila dyan sa ating trellis, dire-diretso na po sila. Yan po yung ginagawa natin para yung ating mga pananim na po ang aakyat dyan pagka naglabasan na po yung kanilang mga talbos. Kaya yan kapamilya, yan po yung ginagawa nating preparasyon. At napakaganda po pagka may mga pananim tayo katulad ng mga itinatanim natin. Siyempre napakalaking bagay po yan kapamilya at hindi na natin yan binibili. Kaya yan po yung ginagawa natin, nagtatanim po tayo. At siyempre yan po yung hilig po natin, yung nagtatanim tayo. At napakalaking bagay po pag may mga pananim tayo kapamilya. Kaya yan po yung ginagawa natin, nagtatanim po tayo. At yan maganda po pag marami tayong mga pananim. Ayan mga kapamilya, yan na po yung ating nasimulan at itutuloy natin bukas sa may bandang dulo.